Okay po, huwag na po tayo tumayo. Maupo tayo lahat. Tita Isabel, Isa, Representative Jessie Lapus, Mayor Zac Enrado of Santa Ignacio Tarlac, Dr. Max Guillermo, President of the Tarlac College of Agriculture, of course, the always vibrant Bishop Florentino Sinense, Bishop of Tarlac, PNP Chief Nicanor Bartolome, Lieutenant General Anthony Alcantara of the Northern Luzon Command, awardees of the 6th Belenissimo sa Tarlac Awards, officials, members, and staff of the Tarlac Heritage Foundation, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, na imbag arabi kada kayo amin nga ay ayatek akaluguran. Kapuno si Buano pinapractice ko. Nabalitaan po siguro ninyo na noong nakaraang mga linggo, ako po'y nagkatrangkaso, ipinayo sa ating magpahinga. At ako po'y marunong sumunod, kaya pinili ko na lang po magpagaling sa piling ng kaliwat ka ng trabaho at buti na lang, nakatanggap tayo ng imbitasyon magtungo rito sa Tarlac para sa inyong taunan Belenissimo Awards. Sa init po ng pagtanggap at pagsuporta sa atin ng ating mga kabalen at kakabsat at kaluguran, siguradong fully charged naman tayo. Kaya si Secretary Ona, pagbibigyan ko po, mga December 31, makakapahinga na po tayo. Sa nakalipas na 5 taon ng pagdaraos na patimpalak na ito, naging maugong ang husay at talento ng mga kalahok sa Belenissimo. Hinangaan ito hindi lamang, balita ko, sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Kinikilala na ang Tarlac bilang Belen Capital of the Philippines. Balita ko pa po, dumadagsa ang mga turista rito upang masilayan ang katangi-tanging sining ng mga Tarlaceño. Sa pamamahala po ni Isa at sa pakikibalikat ng mga katuwang na ahensya, hindi na po nakakapagtaka ang lawak at tayog ng tagumpay na nakamit ng Belenismo sa Tarlac. Bukod po sa makukulay na Belen, tampok din dito ang pagkamalikain at bayanihan nating mga Tarlaceño. Meron po mga Belen na yari sa mga bagay na dating itinatapon lang, pero ngayon ay nagagamit na sa makabuluhang paraan. Iba po talaga ang galing at tatak ng Pinoy. Kung ano ang mayroon tayo, dinidiligan natin ng sipag at talento upang magbunga ng pag-asenso. Wala na pong tututol. Pinatutunayan natin saan mang panig ng mundo, kahit sa anumang larangan, kayang mangibabaw at magpakitang gilas ang mga Pilipino. Kitang-kita din po natin ang nag-uumapaw na suporta ng iba't ibang sektor na lalo pang nagbibigay kulay sa okasyong ito. Mulat po tayo sa bukal at kahulugan ng ating paligsahan at kasiyahan. Nagbabago man ang estilo, laki at itsura ng mga Belen sa paglipas ng panahon at sa kabila ng paiba-ibang impluwensya ng modernong teknolohiya, hindi nagmamaliw ang simbolong taglay ng Belenismo, ang pagbubuklod ng pamilya, pagmamalasakit sa kapwa at ang matibay na pananampalataya kay Jesucristo. Itinuguid niya ang simpleng pamumuhay at wagas na pagpapakumbaba at nagsilbing ehemplong tunay na paglilingkod upang magbigay ng pag-asa sa kapwa. Ganitong liwanag din po ang itinatanglaw natin para sa ating mga kababayan. Hindi po tayo nagpapatumpik-tumpik sa paggawa ng tama na nagbubunga ng sunod-sunod na biyaya. Pinanagot natin ang abusado, itinalaga ang mga tapat na pinuno at ginamit ang pondo sa matuwid na serbisyo. Mula sa pagpapaunlad ng infrastruktura hanggang sa pagpapalago ng agrikultura. Mula sa pagpupuno ng mga kakulangan sa silid-aralan hanggang sa paglikha ng mga tiyak na kabuhayan. Mula sa pagpapailaw sa mga sityo hanggang sa pagpapaliwanag ng kinabukasan ng nangangailangan. Nakatutok ang inyong gobyerno sa kapakanan ng mas nakakaraming Pilipino. Marami po tayong baon na good news. At natutokso po akong isa-isahin ang mga ito. Pero pag inisa-isa po natin, baka umagahin po tayo rito. Basta isa lang din ang sigurado,
hindi po natin kailanman kakalimutan ang mga kababayan kong Tarlakenyo sa ating itinataguyod na pag-asenso. Bilis nga pong lumipas ng panahon. Parang kailan lang po nang simulan natin baguhin ang sistemang ating nagisnan. Pero tinapatan po natin ang tuloy ng araw ng sipag at dedikasyon sa tungkulin. Napasa kamay natin ang mga tagumpay dahil marami pong tulad ninyo ang sabay na humakbang sa tuwid na daan. Ang hiling ko lang po, huwag tayong bibitiw sa pagkakapit-bisig. Huwag tayong padadaig sa tukso. Huwag tayong lilihis sa direksyon ng pagbabago. Araw-araw po nating ipaglaban ang tama. Araw-araw nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang pagsilbihan ang kapwa at bansa. Sa patuloy nating bayanihan, piyado pong may pagkakaloob natin ang walang katumbas na ginaldo para sa sambayan ng Pilipino. Ang patas, masagana at maunlad na bukas para sa Pilipinas. Congratulations po sa mga nagogi. Congratulations rin po doon sa mga naghandog ng awit sa ating kanina. Pati na rin po doon sa mga nangahas sumayaw. Bakit to nung congressman ako sa ballroom dancing, lahat sumasayaw. Dito, bigla tayo nag-shy. Alam mo nyo yung mga kumanta kanina, membro sila ng dalawang banda, ang ngalan ay New Minstrels at Circus. Nung panahon pong yun, pag samasamahin ninyo yung mga bandang sumunod, ito po yung dalawang talagang tinitingala ng lahat. Aminin ko po sa inyo, palagi ko high school ako nung kasikatan nila. No? Pero first year high school. Dahil naalala ko pa, hindi pa ako pinapayagang mag-party. At nag-iipon ng allowance para makapanood ng kanilang performance. Ngayon, no, isipin nyo, no, pinagsama yung dating talagang magkaribal na banda, lalo pang tumingkad ang kanilang awit. Yan po ang pwede natin mangyari sa atin. Bago po ako magtapos. Noong martial law po, pag sumasapit ang Pasko, di ko maiwasan na medyo maging malungkot. Dahil parang isang taon na naman lumipas, hindi tiyak yung liwanag kung darating man. At lalo na po nung nasa Amerika, swerte ko, kasama ko buong pamilya ko, pero napapag-isip ka, bakit hindi tayo makauwi sa sariling lupa? Bakit hindi tayo makabalik kung saan tayo talagang mga mamamayan? Tandaan po natin sa darating na Pasko, may mga pamilyang hindi maiwasang magkahiwalay. Idamay po natin sa ating mga dasal na sana naman po sa lalo madaling panahon ay magkasama-sama sila. At tuwing sasapit po ang Pasko, lahat tayo kumikilala sa ginawa ni Jesucristo sa atin, lahat tayo umaasa ng hindi matitinag na mas magandang silayang araw na susunod. Ako po'y magpapaalam ng pasamantala, agyamanak ti addo kada kayo amin na po. Thank you very much, our beloved